Alright, so nandito sa atin ngayon itong kauna-unahang gaming phone ng ITEL guys. Ito yung ITEL RS4. Naka-Helio G99 Ultimate, 120Hz refresh rate, 50 megapixel na camera, may 5,000 mAh battery at mataas ang storage. Sa ilang araw na paggamit ko dito, meron akong 4 na gustong i-share sa inyo na talagang nagustuhan ko at 2 na sana na-upgrade nila no or sana meron dito sa phone na to. So tara, pag-usapan natin isa-isa yan kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! So meron tayong dalawang variant na pwedeng pagpilian dito sa ITEL RS4. Meron tayong 8128. Ang presyo nun guys ay 6,299 pesos. And then meron din tayong 12GB of RAM, 256GB of storage. At ang presyo naman nun ay 7,499 pesos. Meron tayong 3 kulay na pwedeng pagpilian pero itong unit na nasa akin guys, ito yung silvery white. Kung after ng video na ito nakapag-decide kayo na bumili nitong ITEL RS4, yung official link na to guys nandiyan na sa description box. Check nyo na lang. Okay, simulan na natin. Pag-usapan na natin yung design nito. I don't know, pero yung ganitong design guys sa isang smartphone, medyo naging trending siya, no? This past few months na sa mga lumabas na smartphones ngayon sa market, halos ganito yung mga design eh. Though okay naman siya, sana meron lang silang binago kahit papano. Like for example, itong linya na to, ginawa nilang diagonal or pahaba or stripe, ganon. Pero hindi naman ako magre-reklamo sa design nito kasi maganda naman talaga siya. Hindi siya yung pipitsugin tignan or kumbaga parang nasa around mid-range to upper mid-range yung itsura niya na hindi natin nakakalain na ganito lang yung presyo. Sa left side na to, nandito yung kanyang SIM tray na may triple card slot, meaning pwede tayong maglagay ng micro SD card para ma-expand yung storage nito at 2 nano SIM card. Sa upper part nito, nandito yung kanyang secondary speaker at ito yung isa sa 4 na sinabi ko sa inyo guys na nagustuhan ko dito. 2 yung speaker niya. Mamaya paparinig ko sa inyo and then dito sa may right side niya, andito na yung kanyang volume keys at yung kanyang power button. Ito na rin yung kanyang fingerprint scanner. And then dito sa bottom part, meron siyang 3.5mm headphone jack, yung kanyang main microphone, USB Type-C port, and of course, yung kanyang main speaker. Yung quality ng speaker nito is okay lang, hindi siya yung pang-display lang na secondary speaker. Talagang nakakatulong siya para, alam niyo yun, mas lumakas pa yung volume ng speaker nito. Ito, parinig ko sa inyo guys, yung kanyang audio quality. So, naka-max volume na siya, tapos yung microphone natin nandito, so medyo itututok ko na lang siya dito sa banda sa microphone. Fingerprint scanner is okay din. Hindi ako nahihirapan na gamitin to kasi medyo mababa yung placement nito. So kahit na isang kamay lang yung gamitin natin na pag-open sa phone, hindi tayo mahihirapan. Tapos responsive din siya and very smooth kapag nag-open. Ngayon naman pagdating dito sa display nitong ITEL RS4, meron siyang 6.6 inch na 720p resolution na display. Meron siyang 120Hz na refresh rate at 240Hz na touch sampling rate. Bezels are okay, hindi masyadong manipis or makapal. Tapos nagustuhan ko dito ay naka-punch hole na siya tapos nasa gitna pa yung pagkakalagay dito. Meron siyang chin, yes, pero acceptable naman yan sa presyo nito. Tapos yung isa sa nagustuhan ko sa display nito guys, under sa refresh rate nito, pwede tayong mamili ng 60, 90, and 120Hz. Madalas sa mga ganitong price point, meron lang tayong 2 pagpipilian. It's either 60Hz or 90Hz yung pinakasagad or 60Hz and then 120Hz. Ito guys, meron tayong 90Hz na pwedeng pagpilian dito which is mas balance yung smoothness at the same time makakatipid sa battery. Ito yung something na wala sa ibang entry level maging sa ibang mid-range phone. Tapos ang maganda pa dito, of course, meron pa rin siyang auto switch refresh rate. So nagbabago yan kung ano yung ginagawa natin sa phone at mas makakatipid pa tayo sa battery pag naka-on to. Next, meron siyang dynamic bar na tinatawag. Medyo hawig naman sa dynamic island ng iPhone. So ito guys, nag-expand yung punch hole natin, no? Tapos meron siyang data or information. Like for example, mag-charge tayo, ganyan, may lalabas or magpa-pop up dun sa taas. Naka-wideband security level 1 na rin to, so makakapanood tayo ng HD sa Netflix, sa Disney Plus, and other streaming platform, which is okay, no, sa mga babad manood dyan ng series, maging mga movies. Display is okay, makulay siya, maganda yung color profile, hindi siya yung malabnaw or parang nakukulangan ako sa kulay. And then kahit na 720p resolution lang siya,
okay for me, no, yung kanyang display. Now, the only medyo minor thing lang naman na nakita ko sa display nito is yung viewing angles. So, kapag medyo sinide na natin yung display, ayan, medyo dumidilim na din talaga siya. Ayan, so kapag meron tayong kasama na ibang nanonood, baka mahirapan siyang manood. Brightness is also not that high, hindi siya ganun kaliwanag. Pero manageable kapag gagamitin natin siya sa labas, makikita pa rin naman natin, pero yun nga, medyo tutok na tutok tayo sa mismong screen. Sa panonood, sa media consumption, or maging sa gaming, okay yung display niya para sa akin. Now, pagdating naman sa performance, dahil yun yung pinaka-importante dito sa phone na to, dahil nga minarket ito ng item na isang gaming phone. So, kumusta yung performance nito? So, para nga dito guys, equip ito ng MediaTek Helio G99 Ultimate Processor. Meron tayong 8GB of RAM and additional 8GB of memory extension. Maging sa 12GB of RAM guys, up to 12GB din yung pwede natin i-extend sa memory. And then meron siyang 128 and 256GB of storage. And again, expandable yung storage niya via micro SD card. 5,000 mAh yung battery nito, and then supported siya ng 45 watts fast charging. Speaking of charging, ito yung pangalawang nagustuhan ko dito sa ITEL RS4. Meron tayong smart charging dito. Under Battery Lab guys, sa may power charge, meron tayong tatlong mode na pwedeng pagpilian dito. Low temp charge, smart charge, at yung hyper charge. Makikita naman natin sa description ng mga ito kung ano yung use nila, no? So para dito sa low temp charge, siguro ito yung pinaka slowest charging, no? And then smart charge, ito yung nag-a-adjust yung charging speed niya depende sa ginagawa natin. For example, naka-standby lang ba yung phone? And then yung hypercharge, ito na yung maximum na 45 watts na charging speed. So nasa sa inyo na lang talaga kung paano nyo gagamitin to. Siguro for me, smart charge yung madalas kong gagamitin if ever na madalas ako nasa bahay lang. And then hypercharge kapag nagmamadali tayo or may lakad. At ito yung pinakamalupit guys, meron siyang bypass charging. So ito yung talagang nagustuhan ko, no? So para dito guys, kahit na naka-charge siya ng maghapon, no, dahil naglalaro din tayo ng maghapon. So okay lang 'yon kasi meron nga siyang bypass charging. So imbis na dumedirekta yung pag-charge or yung power sa battery, bina-bypass niya nga dun sa word na bypass. So ano yung importance itong bypass charging? Yun lang naman, kung maghapon tayo naglalaro at talagang gusto nating mag-rank up or talagang gusto talaga natin maglaro ng alam niyo yun, 10 hours a day. Grabe naman yun. Pwede natin gamitin itong feature na to para maprotektahan din yung mismong battery ng phone. At yun nga, mas magamit natin ng mas matagal itong ITEL RS4. So yun talaga yung pangalawa na gustuhan ko dito. Meron siyang smart charging at meron nga siyang bypass charging. At syempre hindi mawawala ang game test natin dito. So tinry ko siya sa Call of Duty Mobile, Mobile Legends, Genshin Impact at sa Asphalt 9. At ito yung naging result sa performance itong ITEL RS4.
So yeah, para sa akin guys, approve yung performance nitong ITEL RS4. Okay, so yun nga, minamarket nila itong phone na to as gaming phone, no? Itong ITEL RS4. Pero kumusta yung kanyang camera? Okay din ba? So para dito guys, meron siyang 50 megapixel na main camera and then meron tayong 8 megapixels sa front camera. At ito yung pangatlong gusto kong sabihin sa inyo na nagustuhan ko dito sa ITEL RS4. So, sa video recording guys, pwede tayong mag-shoot ng hanggang 2K 30fps sa main at sa front camera. Yes, pwede tayong mag-shoot ng 2K 30fps. Yun yung isa talaga sa nagustuhan ko dito. And yun nga, medyo madalang yung ganong setup no, sa ganitong price point. Okay, so ito naman yung sample video recording sa main camera guys. I'm shooting 2K 30fps. Ayan. So, as you can see, trick na trick yung araw guys. So, matetest natin kung okay yung dynamic range nito. Pwede natin i-zoom up to times 10. Okay, so right now, itong nakikita nyo naman na ngayon, ito yung galing sa front camera nitong ITEL RS4. So medyo nagulat ako dito guys kasi pwede tayo mag-shoot dito na hanggang 2K 30fps. Kung makikita nyo, overexpose siya dito. Hindi gaano maganda yung dynamic range no, sa front camera. So sana maayos ito sa mga software update. Pero anyway guys, kumusta para sa inyo yung camera performance itong ITEL RS4? Comment down below, pag-usapan natin yan. Nagustuhan ko rin yung mga photos na nakuha ko dito. Ito guys, check nyo. And basically guys, that's it for today's video. Ito po ang ITEL RS4. So nasan yung pang-apat na sinasabi kong nagustuhan ko dito? Actually, yung pagiging balance niya. Yung design niya is okay, na maganda yung display niya, may 120Hz na refresh rate, reliable na processor, G99 Ultimate, 2K resolution sa video recording, meron siyang dual speakers. So overall, balance siya for me, no? Kumpara natin sa presyo niya. Now, ano naman yung dalawang bagay na sinasabi ko kanina na sana na-improve nila dito? So number 1, 4G yung kanyang connection. So yun lang. Kung kaya naman, kung hindi naman big deal sa inyo yung 5G connectivity, pwede na sa inyo tong ITEL RS4. Pangalawa guys is yung assurance natin sa security updates and sa operating system niya mismo. So meron tayo ditong Android 13 nga, medyo behind tayo ng isang version. Hindi natin alam kung ma-upgrade siya to 14 at wala rin nabanggit kung ilang years yung support nitong ITEL RS4. Pero bukod doon, wala na akong masabi dito sa ITEL RS4. Sabi ko naman kanina, balance yung pagkakagawa dito na for me, sapat lang or sakto lang siya dun sa presyo niya. So again, kung nakatulong itong video na ito, makapag-decide sa inyo kung bibili niyo itong ITEL RS4, yung official link na to nandiyan na sa description box. Check nyo na lang. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon guys. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice!